Nakakatiyak ako, lahat tayo gusto maging mapalad. Hindi ba? Meron ba dito gustong maging kawawa? Lahat naman siguro nais nating maging mapalad. Pero, hinahanap natin yung pagiging mapalad sa iba't ibang pamamaraan. May magbebenta sa iyo ng porselas, sasabihin sa iyo, pag sinuot mo to, yayaman ka, magiging mapalad ka. Pero nung sunuot mo, ibang nangyari, lumapad ka. Nais nating maging mapalad. Pero sa totoo lang, ang pagiging mapalad ay hindi nakikita sa kasuotan. O kung may sinuot man tayo, may shinare ka sa Facebook, hindi ka doon magiging mapalad. Paano tayo magiging mapalad? Balik tayo sa Ebanghelyo. Anong sabi ni Jesus? Higit na mapalad ang taong nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Yun lang. Period. Kadalasan kasi sa atin, hinahanap natin yung pagiging mapalad sa depende sa kung anong gagawin natin. Kung anong isusuot natin. Kung may mga lucky charm ka sa kamay mo. Hindi ho doon. Pinapalalahanan lagi tayo ni Jesus. Kung gusto mong lumakad sa buhay pagpapala, simple lang ang kailangan gawin. Makinig sa kanyang salita at tuparin ito. Pero alam natin, yung paglalakbay mula sa pakikinig tungo sa pagtupad, mahabang lakbayin ho yan. Mahabang proseso ng paglago bilang isang tao. Mahabang proseso ng pagpapanibago ng puso at isipan. Pero kung mahal natin ang Diyos, handa tayong maglakbay patungo doon. Handa tayong lakbayin. Bagamat mahaba, may mga challenges na pagdadaanan. Makikipagbuno sa sarili. Okay lang yon. I guarantee you, the journey will be worth it. Minsan ganun, pag mahaba man ang biyahe, pero pag narating ang kinaroroonan, masasabi nating sulit ang lahat. Sa mga tao nagpupursige sa buhay, sa pag-aaral, sa kanilang pagnanais na maabot ang pangarap, yung daan patungo doon hindi madali. May mga pagsubok, pero pag naabot na at babalikan ang kanyang paglalakbay, isa lang masasabi, sulit ang lahat. Ganon din po sa buhay pananampalataya natin. Yung paglalakbay natin patungo sa pakikinig sa salita ng Diyos, paglalagay ng puwang sa salita ng Diyos sa buhay natin, at yung paglalakbay patungo na ang salita ay maging totoo sa ating pamumuhay, hindi magiging madaling paglalakbay ito. Pero doon tayo lalago bilang tao at Kristiyano. Hayaan natin na hubugin ang salita ng Diyos ang buhay natin bilang Kristiyano. Hayaan natin na hubugin ni Jesus ang ating mga puso at isipan. Natalikuran na yon dati nating gawin at pakinggan ang salita ng Diyos. At hayaan natin ang salitang ito ang patuloy na humubog sa ating buhay. Ang salita ng Diyos sana, bigyan natin ng puwang. Hindi kung kailan lang natin maisipan. Hindi kung kailan lang tayo free. Walang ginagawa para pakinggan ang salita ng Diyos. Pero sana ang salita ng Diyos ay ang ating unang pipiliin kada araw.
Kaya siguro magandang challenge na gusto kong iiwan sa inyo ay simulang buksan ng iyong Biblia. Pagkagising sa umaga, kahit yung basahin mo lang yung ebanghelyo sa araw na ito, kahit magsimula tayo doon, makikita naman natin online ito eh. Yung mga pagbasa natin, simulan natin doon. Kahit 5 minuto kada araw, pagising mo sa umaga, simulan sa pagninilay sa salita ng Diyos. 5 minutes a day is not too much. Kumbaga sa 3 oras o 4 na oras na Netflix and chill natin. 5 minutes a day to read the Word of God is not too much. Pero I guarantee you that 5 minutes a day will be life-changing for you. Dahil ang salita ng Diyos ang humuhubog sa buhay natin. Kaya ang tanong, gusto mo bang maging mapalad? Etong imbitasyon sa atin ng Diyos ngayon, pakinggan ang kanyang salita at tuparin ito. Amen.